Kumpleto na ba ang lahat ng abilidad at kakayahan ng Haki? Or posible kaya na may mga kapangyarihan pa ang Haki na hindi pa pinapakita sa atin sa storya? Alam nga natin na may mga advanced na bersyon ng Haki, at ilan sa mga advanced na bersyon na ito, katulad ng Future Sight at Conqueror Haki Infusion, ay kamakailan lang ipinakita sa atin. Kaya malaki ang posibilidad na hindi pa dyan nagtatapos si Oda, at may ilang pang advanced na bersyon ng Haki na itinatago pa niya at hindi pa ibinubunyag. Yan nga ang mga pag-uusapan natin ngayong araw. Naniniwala kasi ako na meron pang hindi lang isa kundi 6 na advanced na bersyon ng Haki na balak palang ibunyag ni Oda sa hinaharap, at magiging importanteng power up ang mga ito hindi lang para kay Luffy kundi para na rin sa ibang Straw Hats, lalo na pagdating ng Final War. Una nating pag-usapan ng Future Telling. Ito ang abilidad na makita ang hinaharap kahit gaano pa ito kalayo. Pero linawin lang natin na magkaiba ito sa Future Sight. Alam nga natin na may advanced na bersyon ng Observation Haki kung saan nagagawa ng isang tauhan na makita kung ano ang susunod na mangyayari sa paligid niya sa susunod na ilang segundo. Pero itong Future Telling ay mas higit pa rito. Nagagawa nga kasi ng abilidad na ito na makita hindi lang ang mga kaganapan sa mga susunod na segundo kundi pati mga kaganapan, taon o dekada sa hinaharap. At hindi lang ang mga kaganapan sa paligid ng user ang nakikita niya, kundi pati ang mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya nga hindi na nakakagulat kung itong Future Telling ay isang mas advanced na forma lang ng Future Sight. Nakita natin itong ipinamalas ni Madam Charlie mula sa Fishman Island. Simula pa lang pagkabata ay nagagawa niya ng mahulaan ang mga importanteng pangyayari sa hinaharap. Nagawa niyang mahulaan na ipapanganak ang Mermaid Princess 10 taon bago ito natupad. Nahulaan niya rin ang pagdating ng Great Pirate Era pagkatapos ng pagkamatay ni Roger. Nahulaan niya rin ang naging resulta ng Marineford War, pati na ang pagkamatay ni Whitebeard, at marami pang iba. Sinasabi ng mga mamamayan ng Fishman Island na hindi pa raw nila nakikitang nagkakamali si Charlie. Ang kahinaan lang talaga ng abilidad niya ay hindi niya alam kung kailan eksaktong mangyayari ang mga pangitain niya. Minsan nagkakatotoo ito ilang araw lang matapos niyang makita, at minsan naman inaabot ng ilang dekada bago matupad. Isa sa mga hula niya na hindi pa natutupad ay noong nakita niya na may isa raw tauhan na may suot na straw hat na sisira sa Fishman Island na inakala niya na si Monkey D. Luffy. Pero dahil nga umalis na ito ng Fishman Island nang hindi ito natutupad, inakala ng marami na naiwasan na ang pangitain na ito. Pero baka naman mangyari pa yan sa hinaharap, lalong-lalo na kapag natugpuan na ng Straw Hats ang One Piece. Madaling sabihin na itong kakayanan niya na manghula ay isa lang espesyal na kapangyarihan na sa kanya lang matatagpuan at walang kinalaman sa Haki. Pero mukhang may isa pang tauhan na nakita na natin na may taglay rin ng Future Telling. Ito nga si Joy Boy. Nakita nga natin sa flashback ni MF na mukhang na-predict ni Joy Boy na balang araw ay malalagay sa peligro si MF at may nanaisin ito na protektahan. Dahil rito, inimbak ni Joy Boy ang pinakamalakas niyang Haki at ipinagkatiwala kay MF. Para raw pag dumating ang nakatakdang panahon, maproprotektahan sila ni Joy Boy gamit ang nakaimbak nito na Haki, na para bang na-predict ni Joy Boy ang eksaktong mangyayari 800 years mula sa nakaraan. Posible kaya nakagaya ni Charlie, na-awaken rin ni Joy Boy ang kakayahan ng Future Telling? Kaya nakita niya na ang hinaharap? At ito rin siguro ang eksplanasyon kung bakit sila nagsulat sa mga poneglyphs para gabayan ang susunod na mga henerasyon. Dahil sigurado sila na 800 years sa hinaharap, may darating upang tapusin ang mga sinimulan nila sa Void Century. Kung nag-e-enjoy ka sa mga ganitong klaseng theory at eksplanasyon tungkol sa One Piece, mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong similar content na ilalabas. Sunod naman natin pag-usapan ang Voice of All Things. Ito nga ang kakaibang kapangyarihan na marinig ang boses ng ibang nilalang at bagay, at pati na rin direkta makipag-usap sa kanila. Hindi lang simpleng naiintindihan mo ang lengguwahe nila, kundi naririnig mo talaga ang sinasabi ng kanilang puso, kahit wala silang tunog o boses na inilalabas. Kumbaga parang telepathy. Halimbawa na lang noong naririnig ni Roger yung mga boses ng mga Sea Kings, pero wala namang naririnig yung mga crewmates na katabi lang niya. Hindi rin ito limitado sa mga buhay na nilalang, dahil mismong mga poneglyph ay meron rin raw ng Voice of All Things. Hindi nga lang naririnig ni Roger kung anong eksaktong sinasabi ng mga ito. Nararamdaman niya lang ang presensya nila at nararamdaman niya na may mahalagang nakasulat sa kanila. Kagaya ng ibang abilidad, iba-iba rin ang kasanayan ng mga users ng Voice of All Things. Kung yung ibang tao ay involuntary lang na naririnig ang boses ng ibang nilalang, may mga ibang users na nagagamit talaga ang abilidad na ito upang direktang makipag-usap. Kagaya na lang ni Momonosuke na nagagawang makipag-usap at nakapag-utos pa nga kay Sunisha. Kung napanood nyo yung nakaraan nating video tungkol sa Haki, binanggit nga natin na tuwing nararamdaman ng mga observation Haki users ang presensya ng ibang tauhan, isinasalarawan nila ang presensyang ito bilang mga boses.
Hindi naman literal na naririnig nila o nakakausap ang mga tauhan sa paligid nila gamit ang observation haki, kundi hinahalin tulad lang nila yung enerhiya na nararamdaman nila sa mga boses. Nalalaman pa nga nila kung nangihina o namamatay na ang ibang tauhan, kung humina o nawala na ang mga enerhiya o boses nila. Kaya napakaraming ang similarities nitong Voice of All Things sa observation haki, at hindi na malabo kung isa itong uri ng advanced observation haki, kung saan hindi na lang nila nararamdaman ang mga boses ng ibang tao, naririnig at nakakausap na rin nila ang mga ito kahit pamalayo ang lokasyon mula sa kanila o hindi sila parehas ng wika. Ilan sa mga halimbawa ng mga users nito ay sila Roger, Oden at Luffy na narinig ang mga boses ng mga Sea Kings, at pati si Momonosuke na hindi lang narinig kundi nagawa pa nga makausap si Sunisha. Bukod pa rito, nakita rin natin na nagagawa makapag-usap ng dalawang users ng Voice of All Things kahit malayo ang distansya nila sa isa't isa. Katulad na lang noong ipinarating ni Luffy kay Momonosuke na huwag matakot dahil siguradong babalik siya upang talunin si Kaido noong panahong nahulog siya mula sa rooftop ng Onigashima. Kumbaga parang telepathy na talaga na long distance ang usapan. Kaya baka may posibilidad rin na yung telepathy na nakita natin na ginagamit ng mga Gorosei ay isang uri nga ng Voice of All Things, although hindi nga lang kumpirmado. Sunod naman natin pag-usapan ang weather prediction o yung kakayahan na basahin kung anong mangyayari sa panahon o kapaligiran. Isa nga ito sa talento na matagal na pinapakita ni Nami. Sinasabing ang panahon at weather raw sa Grand Line ay pabago-bago at unpredictable. Pero paulit-ulit na pinapakita na kaya itong basahin at mapredict ni Nami. Alam niya kung may paparating na mga ulan, bagyo o buhawi, kaya agad niyang naiiwas ang barko ng mga Straw Hats palayo sa mga ito. Sa sobrang tindi ng talentong ito, isa pa nga ito sa mga naging plot points ng movie na Strong World, kung saan pinag-interesan ni Shiki si Nami dahil sa talento niya. Kahit non-canon yung ibang mga kaganapan sa movie, itong talento ni Nami na ipinakita nila ay canon at ilang beses na nga pinakita sa mismong manga. Madaling sabihin na itong abilidad ni Nami ay isang rare na talento at resulta lang ng masusi niyang pag-aaral at mahabang karanasan sa karagatan, at wala talagang kinalaman sa haki. Pero kung susuriin nating mabuti, maraming pagkakatulad ang abilidad na ito sa observation haki. Alam nga natin na may advanced na bersyon ng observation haki na Future Sight, kung saan nakikita mo ang susunod na mangyayari. Paano kaya kung may bersyon nito na nakafocus sa kapaligiran? Imbis na makita mo kung anong gagawin ng ibang tauhan, makikita mo kung anong susunod na gagawin ng kapaligiran. Paano kung ito pala ang ginagamit ni Nami kaya lagi niyang nahuhulaan ang pagdating ng mga bagyo at pagbabago ng panahon? Alam nga natin na sa mundo ng One Piece, mayroong mga tinatawag na prodigy na mataas talaga ang talento sa paggamit ng haki. Isang halimbawa na lang si Aiza mula sa Skypiea na ipinanganak raw na taglay na agad ang kakayahan na gamitin ang observation haki. Kaya alam natin na posible itong ma-awaken sa murang edad. Hindi kaya ganito rin ang nangyari kay Nami at maagang nabuksan ang kanyang observation haki at nagagamit na agad ito sa advanced na level? At unconsciously niya lang itong ginagamit kaya hindi niya alam na may haki na pala siya? Sa pagkakaalam niya, ginagamit niya lang ang kanyang mga natural senses upang basahin ang panahon. Pero unconsciously, gumagamit na pala siya ng observation haki. Katulad na lang ni Luffy dati na hindi namamalaya na gumagamit na pala siya ng Conqueror's haki. Sunod naman ang isang posibleng bersyon ng advanced observation haki, ang vision sharing. Nakita nga natin ito sa Film Red kung saan yung mga magkadugo raw ay kaya mag-share ng vision as long as may observation haki ang isa sa kanila. Kahit pa malayo ang lokasyon nila sa isa't isa o kahit pa nga nasa loob sila ng magkaibang dimensyon. Ito nga yung ginamit ni Yasop para makita ang mga nakikita ni Usopp. Naiintindihan ko na isa nga itong movie at hindi canon ng mga pangyayari rito. Pero tandaan natin na kahit hindi canon ang lahat ng pangyayari sa mga pelikula ng One Piece, ilang beses nang ginamit ni Oda ang mga movies upang magpakilala ng mga impormasyon na magiging importante sa series. Halimbawa na lang sa mismong Film Red, dito unang ipinahiwatig sa atin na si Shanks ay miyembro ng Figureland family. At kalaunan ay kinumpirma nga sa manga na isa nga siyang descendant ng Figureland family ng mga Celestial Dragons. Kaya normal talaga na gamitin ni Oda ang mga pelikula upang magpakilala ng mga impormasyon na magkakatotoo sa storya. Kaya paano kung itong abilidad na ipinamalas nila Yasop ay isang abilidad na kalaunan ay ipapakilala rin sa manga? Paano kung yung mga magkamag-anak na may observation haki ay magkakaroon ng kakayahan na makita ang nakikita ng isa't isa kahit pa malayo ang lokasyon nila sa isa't isa? Sa Film Red, ginamit ito upang patumbahin ang isang demonyo na ang Thought Musica. Paano kung gamitin rin ito sa manga para patumbahin ang isa pang demonyo na si Imu? Baka maging importante yan lalo na para sa mga magkakadugo katulad na lang ni Luffy at Dragon. Sunod naman natin pag-usapan ang paggawa ng mga Black Blade. Isa nga ito sa mga pinaka-rare na abilidad sa One Piece. Sa buong kasaysayan kasi ng mundo, dalawa pa lang ang nakikita nating Black Blade, ang Shusui ni Ryuma at ang Yoro ni Mihawk.
Kahit pa ang ibang malalakas rin na swordsman ay hindi nagawang Black Blade ang mga sandatan nila, katulad ni Roger, Rayleigh o kahit pa si Oden. Binanggit nga sa atin na una raw na normal lang na espada ang Shusui ni Ryuma, pero matapos na itong gamitin sa maraming labanan ay naging Black Blade na ito. Kaya mukhang hindi ka pwedeng magpapanday na lang ng direktang Black Blade na mula sa mga magagaling na swordsmith. Kailangan mong personal na i-transform sa Black Blade ang isang normal na espada. At hindi mo rin ito basta-bastang magagawa sa isang araw lang. Dahil kahit ang maalamat na si Ryuma ay inaabot ng maraming labanan bago naging Black Blade ang sandata niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga malinaw ang eksaktong proseso kung paano nagagawang Black Blade ang mga espada. Pero siguradong may special na requirement ito bago makamit. Isang requirement na mahirap matupad. Dahil kung hindi, edi dapat matagal nang may Black Blade yung iba ring malalakas na swordsman. Pero hindi na siguro nakakagulat kung may kinalaman ng armament haki sa paggawa ng mga Black Blades. Kung susuriin kasing mabuti, yung epekto ng pagiging Black Blade ay kahawig ng epekto ng basic armament haki. Bukod sa tumitibay ang kalidad nito, nagbabago rin ang kulay nito bilang itim. Ang kaibahan lang talaga ay pansamantala lang ang epekto ng armament haki. Kapag itinigil na ng isang user ang pagbabalot ng kanyang haki sa kanyang espada, babalik na ito sa normal nitong kalidad at tibay. Habang ang Black Blade naman ay permanente ang epekto. Ilang daang taon na nang patay si Ryuma, pero yung espada niya ay matibay pa rin hanggang ngayon. Kaya posible kaya na ang Black Blades ay mga espadang binalutan lang ng malakas na armament haki na naging permanente? Although misteryoso nga lang kung paano naging permanente ang epekto ng armament haki. Dahil alam naman natin na nature nitong maubos at mawala. Kung ano man ang eksaktong proseso sa paggawa ng mga Black Blade, abangan na lang natin yan. Malay natin, baka malapit nang magawang Black Blade ni Zoro ang isa sa mga espada niya. Punta naman tayo sa isang posibleng advanced na bersyon ng Conqueror Haki, ang weather control o pagbabago ng panahon. Tuwing ginagamit ng mga tauhan ng basic Conqueror Haki, napapansin natin na naapektuhan nito hindi lang ang ibang tauhan, kundi ang mismong kapaligiran. Tuwing nagbabanggaan ang enerhiya ng dalawang Conqueror Haki users, nakikita natin kung paano gumagawa ito ng malalakas na hangin na nagagawang magpalipad sa ibang tauhan. At tuwing nagbabanggaan ng dalawang may Conqueror Haki infusion, nakikita natin kung paanong dumidilim ang kapaligiran at nahahati ang mismong kalangitan. Noong binisita ni Mihawk si Shanks, nakita natin na medyo masama ang pakiramdam ni Shanks dahil may hangover siya. At kung titingnan natin ang kapaligiran, medyo madilim nga dahil tinatakpan ng makakapal na ulap ang araw. Pero noong narinig ni Shanks ang pangalan ni Luffy, biglang sumigla ang pakiramdam niya. At tila ba naapektuhan rin nito ang kapaligiran, biglang nabuwag ang makakapal na ulap at sumikat na ang araw, na para bang naapektuhan ng emosyon ni Shanks ang panahon. Tuwing ginagamit ang Conqueror Haki sa storya, napapanood natin kung paanong nagkakaroon ito ng epekto sa kapaligiran at sa panahon. Kaya nga paano na lang kung yung mga pinaka-master ng Conqueror Haki ay nagagawang baguhin ang panahon sa kung ano ang gusto nila. Isang halimbawa na lang yung nangyari sa Ed War, kung saan pinalibutan ng barko ni Goldie Roger ng armada ni Golden Lion Shiki. Pero sa hindi pa malinaw na dahilan, may dumating raw na bagyo na nagpalubog sa kalahati ng mga barko ni Shiki. Alam naman natin na walang devil fruit si Roger at karamihan ng crew members niya. Kaya nakakapagtaka kung saan nanggaling ang bagyong ito. Simpleng swinerte lang ba siya? Or may kakayahan kaya siya na gumawa ng mga bagyo gamit ang Conqueror Haki niya? Isa pang halimbawa nito ay si Monkey D. Dragon. Tuwing nakikita natin siya, lagi nating nakikita ang pagbabago ng panahon katulad ng malalakas na hangin, malalakas na pag-ulan, at minsan pa nga ipagkidlat. Marami ang naghihinala na meron nga siyang devil fruit na nagbibigay kakayahan sa kanya na gumawa ng mga bagyo. Pero posible kaya na ang kapangyarihang ito ay hindi dahil sa devil fruit, kundi dahil sa malakas niyang Conqueror Haki? Abangan na lang natin yan. Pero kahit na devil fruit pa ang source ng kapangyarihan niya, masyadong maraming beses na nating nakita sa ibang Conqueror Haki users ang pag-apekto sa panahon. Uulitin ko lang although karamihan ng kapangyarihang binanggit natin ngayong araw ay nakita na natin na in action sa storya, lahat sila ay hindi pa kinukumpirma bilang uri ng advanced haki. Para sa ngayon, teorya pa lang na may kinalaman talaga sila sa haki. Aantayin na lang natin kung magkakatotoo ang mga ito. Kung sa tingin mo meron pa mga power-ups ang haki na ipapakita sa storya pero hindi natin nabanggit, i-comment mo na nga lang yan sa baba. Kung interesado ka namang malaman kung ano na yung mga kapangyarihan na kumpirmado na sa storya bilang uri at aplikasyon ng haki, panoorin mo na ang video natin dyan. Umabot na nga kasi ng 15 ang aplikasyon nito.